Ngayon po ay dadako po tayo sa salita po ng Panginoon and samahan niyo po ako muli sa atin pong passage po. Dito po sa 1 Peter chapter 3, mga kapatid. 1 Peter chapter 3, verses 1 to 7. So ito po yung ating talata na pag-aaralan po ngayong umagang ito. Second part ng ating pong message. 1 Peter chapter 3, verses 1 to 7. So, tayo po isang daling tumayo, mga kapatid, para po sa pagbasa. Okay, so, verse 1, likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without the word by the conduct of their wives. When they see your respectful and pure conduct, do not let your adorning be external, the braiding of hair and the putting on of gold jewelry, or the clothing you wear, but let your adorning be the hidden person of the heart, with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. For this is how the holy women who hoped in God used to adorn themselves by submitting their own husbands. As Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, and you are her children, if you do good and do not fear anything that is frightening. Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. Sa Diyos po ang kapurihan, at tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat po muli sa umagang ito. Once again, kami po'y makakapakinig na inyong salita. Ito po manguna sa inyong pong tagapagsalita na gagamitin. Hindi po, humingi po ako ng tawad sa lahat ng aking pong mga pagkakasala. And patuloy niyo po lamang akong gamitin, mouthpiece ng iyong pong mensahe ito, Ma. At ang tagapakinig ay patuloy po na mapagpala o patuloy na pagpalain ng katotohanan ito. At may pamuhay namin sa tulong at biyaya po ninyo, Panginoon. Ang katotohanan ihahayag po ninyo sa umagang ito. Purihin ka, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. So we talk about, last Sunday, we talked about marriage or yung kasal. Ano po? So this is a God-ordained, one of the God-ordained institutions. Together with government, family, and church. Ano po? So talagang kita natin yung kahalagahan ng authority sa bawat institution po na itinayo po ng Panginoon. But here, in this case po, ito ho'y tungkol po sa mag-asawahan, and the headship is para po sa husband o doon po sa asawang lalaki. At ang asawang babae naman, ang narito po sa ating context o sa ating pong punto na sinasabi po dito that be submissive or be subject to your own husbands. So that is our first point. Last Sunday po ito. Ano po? So the Christian wives, hope-driven responsibilities. So we have a winsome conduct. So ito po ay pag-uugali o asal na maaaring magdala sa isang asawa na unbeliever na siya'y makakilala sa Panginoon. So hindi ibig sabihin na sa pamamagitan ng iyong testimonya maliligtas siya, kundi ang gospel ho ang magliligtas. Ano po? Ang Panginoon sa pamamagitan po ng gospel. Ngunit kung ihahalimbawa natin ang mabuting balita sa ating asawa na hindi pa nakakilala sa Panginoon, so we set ourselves as an example sa ating unbelieving spouse. So ito ho ay isa din po sa principle na makikita ho natin sa Biblia. Maaaring ito ho ay gamitin ng Panginoon para sa kanyang pagkakilala. Ano po? Personal na pagkakilala sa Panginoon. Kaya a winsome conduct o sa Tagalog po ay asal na maaaring magtulak sa iyong asawang hindi pa mananampalataya na makakilala sa Panginoon. So we have submissive or be subject. That is, it indicates submission to the leadership o yung bilang pagiging ulo ng kanyang asawang lalaki. Ano po? Ang asawang babae. And then we have respectful or reverent
So, which means honor and reverence. So, may dangal at pagkatakot sa Diyos ang kanyang buhay. At sinasabi po dito na pure and chaste. So, also means pure from every fault or faultless or immaculate. So, yan po yung mga words na synonymous doon po sa salitang pure. May malinis na pamumuhay. So, irreproachable. Hindi siya dapat nakikilala bilang immoral na tao or may, kumbaga, scandalous yung kanyang pamumuhay sapagkat dala-dala niya ang pangalan ng Panginoong Jesus. So, yun po yung una. Ano po? A winsome conduct. And as we continue, as we continue, so tayo po ay dito po sa verse 3 hanggang verse 4. So, tingnan po natin. Ang sabi po dito, do not let your adorning be external, the braiding of hair and the putting on of gold jewelry or the clothing you wear, but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit which in God's sight is very precious. So doon sa ating pangalawang subpoint, makikita naman po natin is an imperishable adornment. So what kind of adornment is this? Anong klaseng kagayakan ang sinasabi ko dito ni Apostol Pedro? So hindi lamang dapat ma-identify ang isang Kristiyanong wife or a Christian wife bilang siya ho ay adorned externally. So, ibig sabihin, dahil siya ay babae, normally, so siya ho ay identified as the one na, sabi nga, siya ho ay yung magaling siyang mag-ayos ng kanyang sarili. Ano po? So, marami siyang mga embellishment yan sa kanyang sarili. Ano ho? To be identified as a woman. So, yan ho talaga yung identity, ano po, ng isang babae. So, nagme-makeup, nagsusuot ng hikaw, ng kwintas, o yung mga tinatawag nating mga accessories na pambabae, borloloy, yan. So, yung ating common word, ano po, tawag ay borloloy. So, hindi ho pwedeng, sabi nga, ikaw ay Kristiyanong lalaki and then, hindi naman angkop sa iyo, ano po. So, itong mga ganitong bagay, lalaki ka, magli-lipstick ka, hindi naman pwede, ano po. O di kaya lalaki ka, maglalagay ka ng eyelash, tawag doon? Extension. Yan. Di ba? So, anong tingnan, ano po, medyo nakaka-off, ano po, sa lalaki. Although meron namang inborn, ano po, na mahabang pilikmata. Pero yan po ay biblically, makikita po natin that ang isang babae po ay identified sa mga ganitong kagayahan or adornment. So, kasi nung ako po yung bata, sabi dito, bakit kaya itong mga kababaihan, sabi dito, we're so filled with different things, katulad ng makeup, hairdress, jewelries, at marami pang mga palamuti. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, so ito ho ay identity o pagkakakilanlan po ng isang babae. So sa Song of Solomon, mababasa po natin, yun pong Shulamite, na kung saan ay may gusto ho kay Haring Solomon, and in return, nandun din yung pagkagusto ho ni Haring Solomon doon po sa Shulamite na ito. So sabi po nung Song of Solomon, in chapter 1, verse 10, your cheeks are lovely with ornaments, your neck with strings of beads. So, ibig sabihin talagang identity ng isang babae, na meron siyang mga ornament or accessories or makeup. Diba? And also in chapter 4, verse 11, your lips, my bride, drip honey and milk are under your tongue, and the fragrance of your garments is like the fragrance of Lebanon. So, pagdating naman sa pabango, so, meron pang babae at may panlalaki pabango. Kaya identified na isang babae, depende sa pabango kanyang ginagamit. And in chapter 7, verse 1, how beautiful are your feet in sandals. So, talagang from head to foot, talagang nandun po yung pagpapahalaga ng isang babae sa kanyang external appearance.
So sabi dito, how beautiful are your feet in sandals, O princess daughter. The curves of your hips are like jewels, the work of the hands of an artist. So, ganyan talaga ang pagkalikha ng Panginoon sa kanya. Ano po? But this is not all about. So, hindi lang ito, kumbaga, this not woman is all about. Hindi lang ito ang kabuuan ng isang babae. Sapagkat, dito po sa ating talata, makikita po natin, although a woman, according to the Bible, is distinguished or is to be distinguished as more embellishing and exquisite rather than sa ating mga lalaki, is kailangan makilala din siya ayon sa kanyang panloob na kagandahan. Yung tinatawag po nating inner beauty. Pero hindi lang po yung panloob na kagandahan is yung kanyang pagiging mabuting tao o yung kanyang pagiging hindi makabasag pinggan, ano po, kundi bunga ng kanyang pagkakilala sa Panginoon. So, as a result ng kanyang pananampalataya sa Diyos. That's why siya ho ay isang babaeng may pagkatakot sa Diyos. That's why meron siyang, kumbaga, sensitivity sa kasalanan. Hindi ho siya basta, alam niyo, kumbaga, yung culture ho ng ating panahon ngayon. Di ba, sa ating kultura ho, babae ho ang nililigawan. Ano? Ang lalaki ho ang nag-i-initiate. Pero meron na pong, sabi nga, may nababalitaan tayo, babae ang unang nagpaparamdam. Ano? So, hindi siya angkop sa Bible. Kasi, ang babae po is to be identified as a virtuous woman, as the one who fears the Lord, and kailangan nandun yung kanyang pagpapahalaga. Ano ho? Sa kanyang, kumbaga, kung paano siya nilikha ng Panginoon. Ano po? Hindi ho niya dapat bahira ng kasalanan ang kanyang, kumbaga, kung ano ang design sa kanya ng Diyos. So, biblically speaking, a woman is to be distinguished as more embellishing and exquisite person. So, ang isa pang example po natin dito ay si Cleopatra. Ano po? So, kung sino po yung hindi pa nakakilala kay Cleopatra, siya ho yung isa sa mga naging paraon. Yan, ng Egypt. And historically speaking, so talagang halos lahat po ng mga origins ho ng mga yung mga trends na ginagawa po ng mga kababaihan ay galing po kay Cleopatra. So, halimbawa, yung pagliligo ho ng gatas. Yan. So, meron pong tinatawag na Egyptian bath na kung saan talagang literal ho siyang maliligo sa gatas. So, yun po yung, kumbaga, idea or isa sa mga tinitingala ano ho, pagdating sa kalinisan at ng kagayakan ng isang babae, si Cleopatra. Pero, looking at the Bible, okay, so tingnan po natin ang Biblia. So, it's not only about external appearance, okay, it's not the one that must stand out. But here, Apostle Peter reminded the Christian wives of his time that adornment must not be merely external. So, hindi lang ito panlabas. Hindi sinasabi dito ni Apostol Pedro, huwag kang mag-make-up. Huwag kang maggayak na bilang isang babae. Kasi nga, yan ang pagkalikha ng Panginoon sa kanya. Kumbaga yan yung frame ng pagiging isang babae. Na siya ay mag-make-up and etc. etc. But, hindi ito yung determinant o ito yung tinatawag nating kumbaga boundary. Okay? Para masabi ho na siya ho ay isang tunay na babaeng may pagkatakot sa Diyos. Kundi sabi po dito, the hidden person of the heart. So, adornment must not be merely external, but the hidden person of the heart with gentle and quiet spirit. That's why this is an imperishable or unimperishable adornment. O tinatawag nating kagayakang hindi kumukupas o hindi nabubulok, o hindi na nawawala ng halaga. Yan. So yun po yung idea po nung tinatawag nating adornment dyan. That's why the hidden person of the heart, so ito po yung ating number 1, is the inner beauty of godliness. So, ang isang Kristiyanong asawang babae, ayon po sa Biblia, okay, sabi dito, she must
show godliness mula sa kanyang panloob. So the inner beauty of godliness. So it is better rendered, yung pong salitang person, it is better rendered as the hidden man. Man. Kasi yung pong word na person is from the word anthropos, which means man. Pero ito ho is in reference po sa babae. Okay? Kasi yung man naman dun, hindi man yung, kumbaga, sex na male and female. Kumbaga, in general po. Yan. So, regardless of kung siya ay lalaki o babae, but kung ano yung pagkalikha ng Panginoon sa kanya. So, sabi dito, the hidden man of the heart to describe a woman. And Christian wives must be devoted to a modest, humble, and inner beauty to their own husbands, which is no other than godliness. So, pag sinabi po natin godliness, paano mo dinedemonstrate ang iyong pagkatakot sa Diyos sa iyong asawa? Siya man ay mananampalataya o hindi. Kailangan napapansin niya, napupuna sa atin. Ano po? Kailangan na nakikita sa atin. Nanonotice nila yung ating behavior, yung ating fear of God, yung ating pagkatakot na magkasala laban sa Panginoon. Yan yung sinasabi po dito na inner beauty of godliness. In 1 Timothy chapter 2 verses 9 to 10, ito po ang ating mababasa mga kapatid. Ang sabi po dito, likewise, I want women to adorn themselves with proper clothing, modestly and discreetly, not with braided hair and gold or pearls or costly garments, but rather by means of good works, as is proper for women or women making a claim to godliness. So, ang isang babae, lalo't siya ay may relasyon sa Panginoon, sa oras ng kanyang pagsamba sa Panginoon, and in general, bilang isang Kristiyano, ano po sabi dyan? They must adorn themselves with proper clothing, modestly and discreetly. So, ito ho'y ginagamit ho in reference sa ating, kumbaga, isa ito dun sa decorum, sa worship. Na ang isang babae dapat pag siya'y papasok sa panambahan, pag siya'y haharap sa presensya ng Panginoon, angkop ang kanyang pananamit. So ito po yung isa sa mga talata nito. Ano po? Proper clothing, modestly, and discreetly. So mamaya titingnan po natin yung ibig sabihin ng modestly and discreetly. Not with braided hair. So kasi ang ibig sabihin po dito ni Apostle Paul, it may cause distraction. Ano po? Kasi different classes ho ang nasa loob po ng Ephesian Church, Ephesian congregation. So may mahirap, may mas nakakaangat. So, para bang ang sinasabi ho dito, para maiwasan yung distraction na meron silang kasama doon sa loob ng worship hall na talagang kapansin-pansin ho ang kanyang hairstyle, kapansin-pansin ho yung kanyang damit, yung kanyang aksesorya o mga burloloy. So, kapansin-pansin. So, yun yung kumbaga sinasabi ho dito ni Apostle Paul na hanggat maaari hindi ito mangyari. Ano po? Kumbaga, ang maging focus lang ho dito is ang Panginoon lang. Tayo humaharap sa Panginoon. Ano po? So, not with braided hair and gold or pearls, but rather than by means of good works. So, Christian wives must show decency, not only in their clothing, but in their demeanor. So, pag sinabing demeanor is other word for attitude. And this attitude is modesty and discreet, sabi nga. Pero in other word po, yung salitang discreet is self-control. So, ibig sabihin, pag sinabi nating modesty, that is carrying the underlying idea of shame. Ang isang Kristiyanong babae o isang Kristiyanong may asawang babae kailangang makilala bilang isang modest woman. So pag sinabi pong modest in Tagalog po is mahinhin.
So, alam naman po natin, ang babaeng mainhin, ano po? Yan, hindi ho siya yung, para bang, wala siyang filter. Ano po? So, pag sinabi mahinhin, yung pang, may pagka hard to get, yan, lalo kung siya ay wala pang karelasyon. Yan. Hindi ho yung parang, hirap kasi yung kultura natin ngayon eh. May social media. Ang dami ng means, ano ho, para mangyari po yung mga kasalanan na associated po dito. So, sabi dito, it carries the underlying idea of shame. So, kahinhinan, hindi kapusukan. Kasi ang problema ngayon, masyadong mapusok. Ano ho, lalo ng mga kabataan na hindi pa nakakilala sa Panginoon. And the word discreetly basically refers to self-control over sexual passions. Kaya, modesty and discreet or self-control. So, yun po yung katangian ng isang Kristiyano na dapat nating ipakita at dapat nating ihalimbawa. Kung paano natin tratuhin ang kasalanan, paano natin ipinamumuhay, kung paano umiwas sa pagkakasala. Amen po ba? Kaya, ang sabi po dito is the inner beauty of godliness. So, Christian wives, this is a question. Which adornment has your own husbands been attracted most to you? Anong klaseng kagayakan pinaka naaakit sila sa iyo? Yung bang iyong kagayakan panlabas o ang iyong panloob na kagayakan? Bunga ng iyong kaligtasan. So ito po yung ating tanong. Kaya remember, even the most costly perfume cannot cover the stink of self-centeredness. Kahit ang pinakamahal na aksesorya o hikaw o pabango o gayak ng buhok o gayak ng damit, hindi nito mayaalis yung stink. Sabi nga, anong klaseng pabango man ang iyong ipinapabango sa iyong sarili, pero yung baho ng pagiging makasarili at ng pagiging makasalanan, hindi nito mayaalis. That's why what matters here is the inner beauty o yung panloob na pagbabago na ginawa ng Panginoon sa iyo. Your testimony, how the Lord changed you from a sinner. Sabi nga, mula nung ikaw ay isang makasalanan at ngayon ay naglilingkod ka sa Diyos. Sa tunay at buhay na Diyos. Yan ang ating itestimonya po sa ating mga unbelieving spouses. And also we have the spirit of gentleness and tranquility because sa verse 4 po, tingnan po natin, but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. So bukod sa inner beauty of godliness, kasi ang sabi ko dito is inner, okay? Panloob, hindi panlabas. O hindi lamang panlabas, kundi panloob na kagandahan. At ang panloob na kagandahan ay hindi lamang tumutukoy sa pagkatakot sa Diyos, kundi sinasabi ko dito yung espiritu ng kaamuan, spirit of gentleness and tranquility or a tranquil life. Hindi ho tayo nabubuhay sa, alam nyo ba, yung tayo ho yung nagkukos ng kaguluhan. Yan. Kundi tayo ho ang nag-spread nung kapayapaan ng ating Panginoon. So peacemaker ho tayo, hindi ho tayo troublemaker. Yun po ang ibig sabihin dyan. So the spirit of gentleness and tranquility with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit. So together with the inner beauty of godliness is the spirit of gentleness and tranquility. So the word spirit, by the way, mga kapatid, kasi yung word the spirit is a broad term. Ano po? Although it's the word pneuma. Pero yung spiritu dito is, ang ibig sabihin is one's disposition which fills and governs the soul. Yun po yung ibig sabihin ng spirit dito. Hindi po ito yung
Holy Spirit or the human spirit. Kundi ito ho ay one's disposition that fills and governs your soul. Sabihin, ito yung namumuno at pumupuno sa iyong pagkatao. Kaya ano po ang pumupuno sa atin? What spirit? Sabi nga, ang pumupuno sa atin. Remember, be filled with the Spirit. Ephesians chapter 5. Diba? Which means tayo ho ay controlled ng Santong Espiritu sa lahat ng ating sasabihin, sa lahat ng ating iisipin, sa lahat ng ating gagawin. Ano po sabi ng Biblia? Be filled with the Spirit. Ano po? So, hindi siya indwelling. Ang indwelling po is salvation. Kaligtasan po yun. Pag sinabing infilling is you are controlled. Ano po? By the Spirit. So, merong ligtas na hindi controlled or hindi siya, sabi nga, spiritual in a way na malago siya, obedient siya, lumalakad siya sa kanyang pananampalataya. So, meron tayong Kristiyanong fleshly. So, ang tawag po natin dyan ay carnal. Ano po? So, tingnan po natin ulit. Ang sabi po dito is, Spirit referring to one's disposition which fills and governs the soul. That's why this is an imperishable adornment. Described as imperishable, meaning not subject to decay. Gentleness and tranquility is the Christian wife's character over action and reaction to her husband and life in general. So, kasi directly ho, ito ay para sa mga asawang babae. Kailangan sa kanyang character, lahat ng kanyang actions and reactions, kung paano siya nag-react sa buhay ng kanyang asawa, sa man ay unbeliever o sa man ay isang mananampalataya. Kailangan pa rin makilala siya as gentle and quiet. Amen po ba? So yun po yung sinasabi po dyan. And in life in general, hindi lang po sa kanyang relasyon sa kanyang asawa, hindi lang po ito within marriage, but in life, sabi nga, in general, sa kabuuan ng kanyang buhay. Kailangan makilala siya bilang may kaamuan at mapayapa. Ano ho, ang kanyang pamumuhay. So, again, it is the spiritual attitude that according to the text, bukod sa ito ho ay undecaying, it is also loving para sa paningin po ng Panginoon. That's why, in the sight of God, it is precious. Maganda sa paningin ng Diyos ang buhay ng isang asawang babae na kung saan siya ho ay gentle and quiet. Hindi ho siya ang troublemaker. Hindi ho siya ang nagkukos ng chaos sa loob ng tahanan o sa marriage. At yan naman po ang katangian ng isang walang pagkatakot sa Diyos. Ano po? Mamaya, tingnan po natin ang sinabi po ng Biblia patungkol dyan. So, another question. As the one seeking your spouse's salvation, how do you act and react to his or her sinfulness? So, bilang ikaw ay naghahangad at talagang sinisik mo na maligtas ang iyong kabiyak. So, paano ka nag-react? O how do you act and react sa kanya? Sa kanyang pagiging makasalanan. Sana wala naman po dito na sa impyerno ka. Ano? Ako'y naatin sa church, ikaw hindi. So, hindi ganun yung ating standard na parang perfectionist tayo, tapos yung ating asawa, unbeliever siya, nasa mundo siya, makalaman siya, makasarili siya, tapos ikukundina pa natin in a way na alam nyo, yung pointing fingers. Pero hindi po, because ang Diyos ho ay bumaba sa atin. Siya ho'y nagkatawang tao.
Okay? So a meek and a quiet spirit might give to them the glimpse of God's saving grace. Ang pagkakaroon ng isang meek and a quiet spirit ay maaaring magdala sa kanya sa pagkakaroon ng glimpse o sulyap sa biyayang nakapagliligtas ng Panginoon. Tayo ho ang mas nakauunawa, mga kapatid. Tayo ang mas nakakaalam ng sitwasyon. Because inilumid ho ng Diyos ang ating kaisipan sa katotohanan. Pero hindi yung dahilan para hatulan natin sila, husgahan. Or sabi nga, in some cases po, hiwalayan. Kasi nangyari po yan sa Korinto. Dahil ang kanilang konsepto ho ng pagkaligtas ho, ng pagkakilala nila sa Panginoon, so as not to kumbaga, para hindi sila mahulog sa kasalanan, hiwalayan nila ang kanilang asawa na hindi mananampalataya. Pero ang sabi ho ng 1 Corinthians chapter 7 verse 14, ang iyong asawang lalaki and believing might be sanctified through a believing wife and vice versa. Ang blessing ho ng Panginoon ay papasok, sabi nga, ito'y magsisilbing pagpapala ho ng Panginoon, alulod ng pagpapala po ng Panginoon, kung ang isa man sa mag-asawa ho ay makakilala sa Diyos. Sapagkat siya ang gagamitin ng Panginoon para makakilala ang kanyang kabiyak na wala pang pagkakilala sa Diyos. Yun po ang mindset ho dito. Okay? So, a meek and a quiet spirit might give to them the glimpse of God's saving grace. On the contrary, Christian wives are not to be known as contentious wives. Amen po ba? Ibig sabihin, ang Kristiyanong may asawa ay hindi dapat makilala bilang asawang, anong ibig sabihin ng contentious? Palaban. Ano po? O let's say, hindi nagpapatalo. Sabi nga, narinig ko po, kung ang lalaki ang may hawak ng manibela, ang asawang babae daw ang nakatapak sa preno. Para hindi umandar. May mga ganun daw pong sitwasyon ngayon sa mag-asawa. Kahit ang lalaki ang may hawak ng manibela, nakatapak naman yung babae doon sa preno para hindi umusad. Sana hindi po yung nangyayari sa atin. Okay? So, sabi po ng Proverbs 21 verse 9, it is better to live in a corner of a roof than in a house shared with a contentious woman. Mas mabuti pang tumira sa bubungan kaysa makasama ang isang babaeng contentious. Alam niyo po yung word, ang ginamit po dito sa Tagalog ay maingay. Maingay na asawa, mabunganga. So yun po yung salitang contentious. Proverbs 27:15, a constant dripping on a day of steady rain and a contentious woman are alike. Ang isang babaeng maingay daw o isang babaeng mabunganga ay katulad daw ng isang, sabi dito, tuloy-tuloy na buhos ng ulan na maaaring magdulot ng ano pong epekto po ng ulan na tuloy-tuloy? Baha. At ano po ang nagagawa ng baha? Destruction. Pagkawasak. Hindi lang ho basta ari-arian ang nawawasak, kundi buhay. Hindi ba? So ganun ka serious ho ang Bible sa pagsasabi ho na dapat ang isang Kristiyano, regardless kung ikaw ay babae o lalaki, o kung ikaw ay wife or husband, sabi dito, kailangan tayo ho ay may panloob na katotohanang ibinabahagi. So, inner truth and as well as inner transformed lives. So, panloob na pagbabago na ang Diyos po ang may gawa. Kaya,
Mahirap po yan, pero walang imposible sa Panginoon. Ang Panginoon po ang patuloy na mag-remind po sa atin na itong mga kaganapang ito ay may dahilan siya para tayo gamitin niya. Hindi para tayo ho ay sumuko o tayo ho ay magsawa sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi bahagi pa rin po yan ng ating pagiging makasalanan na susukuan natin o magsasawa na tayo. Hindi po ba? Although ang Diyos, hindi natin nakikita yung hinaharap, nakikita ng Panginoon. Amen? Hindi yata sang-ayon eh. Ano po, sabi po ng Bible po mga kapatid ha, hindi ko po opinion to, kundi ito po ay salita ng Panginoon. Okay? Ano po sabi dyan? Let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit which in God's sight is very precious. Ano ang pinakamainam, pinakamaganda sa mata ng Panginoon? Ang pamumuhay na walang kaguluhan. Hindi naman natin ma-assure na walang kaguluhan. Ang mahirap lang ho, tayo ang pinagmumulan ng kaguluhan. Tayo ho ang nagiging troublemaker instead of tayo ho ang nagpapacify. Tayo ho ang pumapayapa sa gulo. Okay. Christian wives application. Show your inner beauty of godliness and gentle, tranquil spirit to your own husbands. Show it. Kung tunay nating nakikilala si Kristo. 1 Corinthians 7:14. For the unbelieving husband is sanctified through his wife, and the unbelieving wife is sanctified through her believing husband. For otherwise, your children are unclean, but now they are holy. So it's a wrong mindset para sa atin na parusa sa atin ng Panginoon. Ang pagkakaroon ng kabiyak na hindi pa nakakilala sa Diyos. Kundi ito ho ay oportunidad o misyon po natin na ipakita ang bunga ng ating kaligtasan. Sa pamamagitan ng may pagkatakot sa Diyos, so that is godliness, and a spirit of gentleness and a quiet spirit. Siyempre, hindi naman ho natin gustong magulo araw-araw. Kung tayo nakakilala sa Panginoon, parang hindi na ho normal na araw-araw may kaguluhan. Kailangan ho nating i-examine ang ating mga sarili. Baka ako ang dahilan. Baka ako may pagkukulang. Kasi hindi ko nagagampanan yung mission ko sa aking tahanan at sa aking kabiyak. Okay? That's why this is an imperishable adornment. So, wag sanang ang ating preoccupation bilang Kristiyano ay sana sa susunod na linggo, mas maganda na yung aking isusuot. O mas maganda na yung aking mga accessory na isusuot. Pero ang pinakamahalaga ko sa Diyos ay yung pagbabago na ginawa niya sa ating mga buhay. At dapat lumalabas ito. Na napapakinggan ito, nakikita ito, nasisenso ito ng hindi lamang ng ating asawang hindi pa nakakilala sa Diyos, kundi ng mga taong wala pa sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyong salita. Salamat po sa katotohanan na patuloy kaming maging sensitibo sa bawat kilos at galaw namin, sapagkat ang misyon po namin hindi lamang sa malayo, kundi una sa lahat, sa mga taong pinakamalalapit sa amin na wala pang pagkakilala sa iyo. Tulungan niyo po kami na may pamumuhay namin ang mensaheng ito sa tulong at biyaya po ninyo, Panginoon. Ang Santong Espiritu, ang patuloy po na maging gabay namin at bigay aliw po sa amin kapag kami po ay dumaraan sa mga suliranin o pagsubok sa aming buhay mag-asawa o sa ano pa mang bahagi ng aming buhay pananampalataya. Muli, O Diyos, ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.